in the UAAP after an impressive 10-year run. The UST Golden Tigresses are parting ways with head coach Kung Fu Reyes. But taking over the team is a very familiar face as veteran mentor Shaq De Los Santos returns to call the shots. He's joining us now via Zoom. Coach Shaq, freshly minted head coach of the UST Golden Tigresses once again. Pagbabalik ni Coach Shaq De Los Santos sa Espanya. Coach Shaq, una sa lahat, magandang gabi. And thank you. Magandang gabi, Andre and Cheska. Congratulations Hi, Coach. pala. His daughter just Congratulations. graduated. Thank Yes. you. Thank you so much. Napilit Thank you. natin si Coach. Okay, Coach, diretso na po tayo ha. Balik ka na, head coach, UAAP. Alam naman natin, ang dami mong pinagdaanan. Nag-UST, you won a title, tapos nag-FEU, tapos nag-UP din. Ano yung una mong naging reaksyon nung kinausap ka ng UST? Tinanggap mo ba agad-agad o medyo, syempre, pinag-isipan mo muna? Well, nung nagulat din ako kasi nung unang minessage ako ni Father Rodel, our athletic director, na yun nga, sabi niya, nagpapaschedule ng meeting, so kung pwede raw ako makausap. And then after that, yun nga, inopen niya sa akin kung ano yung mga plans and yung goal. So, siyempre ako, sobrang appreciate ko yung offer or yung gusto nilang mangyari. And then after that, nagsabi lang din ako na kailangan ko rin munang magpaalam especially sa Signal. So, ayun lang naman yung nangyari. Coach, napag-usapan na ba kung ano yung mga expectations sa'yo once nag-start na to? Well, ang good thing kasi kay Father Rodel, Championship hindi- agad, championship. Ay, sorry. Hindi, sabi niya nga sa akin, to be honest, of course, championship yung gusto niya. But yung sabi niya nga rin sa akin na ang kailangan lang is makasimula muna ulit. Yun nga, especially yung paano muna ipa-adapt yung system na meron ako. And then, ang good thing kasi, buo pa rin naman yung core ng coaching staff namin. So, I think yung adjustment, medyo konti na lang ang mangyayaring adjustment dito dahil itutuloy lang namin kung ano yung mga pinaghirapan namin before. Coach, So, ayun. para maliwanag lang ha, dagdag ko lang, check. So tuloy ka din, Signal, ikaw pa rin ang head coach din ng Signal sa PBL, di ba? Tapos tapos ito nga, hindi naman kakaiba yun eh. So at least pagsasabayin mo. Oo, correct. Yes. Coach, si Coach Kung Fu, who's a good friend of yours, one of the longest, isa yan sa kumbaga, Vatican, longest tenured coaches sa UAAP. Naging assistant coach ka pa nga niya 2024. Tapos alam mo naman natin ngayon, bago na yung role ni Coach Kung Fu, nasa USC pa rin siya. Siya ang magiging program director ng women's and girls volleyball programs. Paano mo nakikita, Coach, yung magiging relasyon nyo ni Coach Kung Fu? And sa pagkikwento mo din, nakwento mo sa akin na yung core is still there. So ano yung, kumbaga, moving forward, ano yung mababago kung meron man? At ano yung magiging relasyon nyo ni Coach Kung Fu moving forward, Coach? I think yung sa relationship namin kay Coach Kung Fu, I think wala namang masyadong magbabago. Siguro ang magiging difference lang is yun nga, like yung sinasabi rin niya sa amin na siyempre kung ako na yung head coach ngayon, mas ako na yung maraming kailangan gawin para sa team, lahat ng decision making na kailangan. So ako na yung mag-handle. But ang good thing, to be honest, tumawag din kasi ako sa kanya through phone para yun nga, mapag-usapan din namin kung ano yung mga mangyayari, and then talagang in-emphasize ko sa kanya na tayo pa rin yung magkakasama, wala namang magbabago doon. And kailangan lang din namin siguro more on yung communication din namin and maging honest sa isa't isa dahil siyempre, yun nga, like nabanggit mo, siya na yung isa sa pinakamatagal na naging coach sa UAAP. So yung connection niya, yung contacts niya, and then yung mga taong nakapaligid sa kanya since nagsimula siyang mag-coach sa college until this year, parang yun yung kailangan namin dahil yung source namin pagdating sa recruitment and then sa other things na kailangan namin, even dun sa mga players na mag-graduate from high school going to college. So, yun yung isa sa pinaka-importanting pwede namin mapag-usapan. So, ayun. Maganda, at least may continuity pa may rin. continuity. Yeah. Oo, yung program. Tuloy-tuloy lang. Magiging, kumbaga, seamless yung tahi. Tama ba? Yes. Pagpasok mo dito. Oh, but also, Coach, you were the last head coach to lead the UST Golden Tigresses to a UAAP championship. Di mo ingiti, This was season... Oh, di ba? Saya niya.
Coach, season 72. So that was what, 15 years ago? But syempre, Coach, hindi biro ang championship experience, hindi biro yung alam mo na what it takes to get there. So right now, coming in as, returning as the head coach, ano yung mga susi? Ano yung mga kailangan gawin para maulit yan? First of all, nangingiti ako kasi ang tagal ko na rin pala nagko-coach. So, naisip ko lang, ako na ba yung isa sa pinakamatanda nagko-coach ngayon. So, but kidding aside, I think yung meron kami ngayon, especially yun nga, yung pagbalik din ng mga players na hindi nakalaro last UAAP, I think malaking impact yon. And then siyempre yung pag one more year ni Det and ni Perdido, sobrang laking help for us na, ayun nga, makakalaro pa rin sila sa last playing year nila. Siguro kailangan lang namin ituloy pa or mas i-polish namin kung ano yung mga siguro naging kulang namin last UAAP. And mas mag-focus pa rin kami dun sa mga bagay na kailangan improve ng individual. And siguro kahit pa paano yung experience kasi ng other players namin, malaking impact or malaking help na para sa amin to. So, siguro ang magiging challenge lang dito is siguro yung system na meron ako kung paano ko lang ipapa-adapt sa kanila. And siyempre, hindi siya ganun kadali, hindi rin pwedeng mag-sink in agad, pero siguro bibigyan namin ng maraming time para mas ma-absorb and ma-adapt ng mga players namin. So, yun. Coach, ang dami pa namin gusto itanong. Siyempre, returning players mo next season, babalik mga veterano mo, Det Pepito, Jonah Perdido. Two-part question to, Coach. Ano masasabi mo na babalik? Siyempre, malaking bagay si Det at si Jonah. Tapos, yun nga, sabi mo nga din, you'll still be coaching the Signal HD Spikers, pero hindi ito yung first time na sabay yung pagiging head coach mo sa school. Di ba? Naalala natin dati, nagsabay ka na rin, Petron, sa FEU, naalala mo, sa PSL, nag-champion ka pa nga eh. Paano mo hahandlein o babalansin itong pagmamanage, syempre, sa dalawang team? Kasi your goal, of course, also in the PVL, dalhin din ang Signal sa championship. Ganon din dito sa UST, sa pagbabalik mo. Gaano ka iba o pareho yung magiging approach ni Shaq De Los Santos dito pagdating sa pros at sa collegiate? Well, yung regarding sa siguro yung sa schedule namin, yung dalawang teams, siguro kailangan mas ma-fix namin ng mas maaga yung mga possible schedules namin, especially sa trainings. And then, siguro yung tournament, doon na lang kami mag-adjust pagdating mismo sa tournament. And then, siguro yung proper namin sa calendar, paano namin siya i-arrange. And then, siguro pag-handle ng both teams, think mayroong, for me, basic experience ko, siguro konti lang naman yung adjustment na mangyayari. Dahil kahit papaano, siyempre itong UST, sa 2 years ko rin na naging assistant coach, kahit papaano, may konti na rin akong idea sa ugali nila, on and off the court. And I think, hindi naman siya magiging mahirap sa amin dahil, ayun nga, parang meron nang nasimulan na kailangan lang ituloy talaga. So, yun. Coach, maraming salamat. Thank you so Mabuhay much ka, for your mabuhay ka. time. Again, congratulations din po sa anak Thank you so niyo. much. Thank you. Congrats, Coach. Alright. Good luck. Thank you. That was USD Golden Tigers' head coach, Shaq De Los Santos.